Sa Barangay Lulumboy, Bukawi, Bulacan, kapag nagpasakloro ka raw sa kanilang opisyal, hindi tulong kundi kotong ang kanilang #1 priority. Ganun pa man sila, hindi sila makakalusot sa mga videolante. Isang residente ng Barangay Lulumboy, Bukawi, Bulacan ang nagparating sa amin ng isang sumbong. Ang pagpapablatter daw ng reklamo sa kanilang barangay pinagkakakitaan pa. Barangay namin sobrang garapal. Kami na nga yung nagre-reklamo na dapat nilang tulungan. Kami pa yung kinikila ng 50 pesos. Isang informante ang nagtungo sa barangay hall para magreklamo. Nakablatter na po siya. May babayaran pa po. Meron ka nga eh. 50 kasi blatter, 50. Magkano po? 50. Ito ang blatter na pinirma ko naman. 50 pesos po. Huli sa akto ang paniningil ng lalaking ito ng 50 piso. Sa batas ng lokal na pamahalaan, hindi dapat bayaran ng pagpapablatter. Kasama ang hepe ng Department of Interior and Local Government sa Bulacan, ikinasang isang surprise inspection. Hindi namin inabutan si Kapitan Rodolfo de la Cruz. Kaya si Kagawad Lucia Avenido at ang hepe ng tanod na si Renato Sales ang humarap sa amin. Kinumpirma nila ang lalaking nabidyohang naniningil na si Barangay Tanod Rogelio Agapito. Sa puntong ito, ang dalawang opisyal na ito nakuha pang mga tuwira ng pabalang. Hindi naman po totally yung tawag po ni bayad. Pero hindi po inuobliga na magbayad ng 20. May bayad po ba yung pagpapablatter sa inyo? Actually, wala naman yung talagang bayad. Voluntary lang ho. Yung kung sino lang yung gusto mabigay. Pero hindi sila lumusot sa hepe ng DILG. Napasunin niyo po yung revenue code ninyo kung ano nga ba talagang nakalagay doon. Kung wala naman, siguro po dapat nang ipahinto yung paniningil ng blatter fee. Kung halimbawa hindi siya supported ng kunwari resibo, medyo may problema po tayo. Nangako naman ang kagawad na ipatitigil nila ang paniningil. Makakarating po sa amin po ng barangay at gagawan po niya na action agad yan. Ipapatawag po niya agad yung concern na tanod. Sa pamunuan ng Barangay Lulumboy, siguraduhin nyo lang na hindi mapako ang inyong pangako. Ha? Kung meron kayong makitang katiwalian, maling sistema, mga problema sa mga lansangan na hindi na-aksyonan, ipadala nyo lang sa aming email na videolante@gmail.com. Magmasid, makialam, maging videolante. 11 yan sa droga ang tinitingnang anggulo sa pagpatay sa isang lalaki sa Davao. Kinilalang biktima na si Jimlano Harani na binauna ng bala sa ulo ng sospek. Ayon sa mga otoridad, kilalang drug pusher mo ng biktima sa kanilang lugar. Pero pagtatanggol ng kapatid nito, user lang daw ang kanyang utol at hindi pusher. Pinaghanap pa ang sospek sa krimen. Ginagawa raw tapunan ng hinalang salvage victims ang barangay Balingasa sa Banawi, Quezon City. May isang uling nakitang bangkay sa lugar na imbaka ng chap-chap car accessories. Nakatiwarik at nakabalot ng packaging tape ang mukha ng biktima na natagpuan pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Ayon sa barangay, hindi na residente ang biktima at walang nagkitang pagkakakilanlan sa kanya. Pero ilang ulit na raw may nadidiskobring bangkay sa lugar nila. Sa St. Raphael Memorial Homes, dinala ang mga labi. Susunod sa Metro Action, umuulan ng materyales sa isang bahagi ng isang San Juan pero hindi ito biyaya kundi posibleng disgrasya. Ang aming aksyon sa reklamo, abangan. Hindi singkinang o